mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magkakasanang rally ang Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng kontrobersyal na issue ng di umano'y rally ng Iglesia ni Cristo laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, isang bagay ang malinaw. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay tila naglalaro ng isang maingat ngunit napakatalinong estratehiya na tila hindi nauunawaan ng oposisyon. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang PDP laban opposition faction na binubuo ng mga kilalang pro-Sara na personalidad tulad ni Marcoleta at Atty. Topacio ay tila sinusubukang gamitin ang impluensya ng INC upang pahinain ang posisyon ni PBBM laban sa impeachment. Bagamat ang Net25, isang estasyon na pagmamay-ari ng isang miyembro ng INC, ay nag-anunsyo ng rally, mahalagang tandaan na ito ay hindi opisyal na representasyon ng INC bilang isang organisasyon. Ang taktika ng oposisyon ay malinaw, gamitin ang imahe ng INC bilang tagapagpakilos ng masa upang lumikha ng presyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunpaman, tila nalilimutan nila ang isang mahalagang aspeto, ang malalim na relasyon ng pamilyang Marcos sa INC na nag-ugat pa noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. At ito ang hindi alam ng lahat. Ang relasyon ng pamilyang Marcos at ng INC ay hindi basta-bastang ugnayan. Noong 1965, naging mahalaga ang suporta ng INC sa tagumpay ni Ferdinand Marcos Sr. sa halalan. Ang kasalukuyang leader ng INC na si Eduardo Manalo ay kilala ring bumoto para kay PBBM noong 2022 na patunay ng tuloy-tuloy na pagtitiwala ng iglesia sa pamilyang Marcos. Sa ganitong konteksto, malinaw na si PBBM ay hindi lamang umaasa sa kasalukuyang sitwasyon. Ang kanyang ugnayan sa INC ay isang malalim na pundasyon na hindi kayang sirain ng mga taktika ng oposisyon. Sa katunayan, ang tahimik na pananahimik ng INC sa isyu ng rally ay maaaring resulta ng direktang pakikipag-usap ni PBBM kay Eduardo Manalo na mas kilala sa pagiging maingat at hindi agad-agad na nagpapahayag ng suporta sa mga isyong may kaugnayan sa politika. Habang ang oposisyon ay abala sa pagpaplano ng mga kilos protesta gamit ang pangalan ng INC, si PBBM ay nananatiling tahimik ngunit maingat sa kanyang mga hakbang. Ayon sa ilang ulat, ang Pangulo ay naninindigan na siya ay laban sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ang posisyong ito ay nagbibigay sa kanya ng imahe ng isang lider na nagpapahalaga ng pagkakaisa at kapayapaan sa halip na makisangkot sa panloob na sigalot ng oposisyon. Kung sakaling pahintulutan ni PBBM na mangyari ang rally, maaring magmukha siyang isang lider na nagbibigay ng kalayaan sa mga organisasyong pangrelihiyon. Ngunit kung mapipigilan niya ito, mas mapapatibay ang kanyang relasyon sa INC at may iwasan ang mas malawak na kaguluhan. Sa parehong senaryo, malinaw na ang Pangulo ang nakinabang dahil ang mga kilos ng kanyang mga kalaban ay tila nahuhulog sa masalimuot na plano na tila kanyang inilalatag. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Ang pagiging maingat ng INC sa usaping ito ay nagpapakita ng kanilang malalim na pag-unawa sa politika. Ang iglesia ay kilala sa pagiging maingat at mapanuri bago pumasok sa anumang kontrobersiya.
habang ang ilan sa kanilang miyembro ay maaring may simpatya kay VP Sara, ang karamihan ay nananatiling pro-BBM gaya ng kanilang ipinakita noong halalan. Dagdag pa rito ang posisyon ng INC na iwasan ang mga lider na nagmumura ay patama rin sa estilo ng pamilyang Duterte. Samantala, ang oposisyon ng PDP laban ay tila nagiging desperado sa kanilang kagustuhang gamitin ang INC bilang kasangkapan laban kay PBBM. Hindi nila namamalayan na ang kanilang mga kilos ay nagpapalakas lamang sa posisyon ng Pangulo. Ang hindi nila alam, ang lahat ng ito ay maaring bahagi ng mas malaking plano ni PBBM. Isang plano na nagpapakita ng kanyang talino at kakayahang pamunuan ang ating bansa. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagpakita ng isang bihirang kakayahan sa politika, ang manatiling tahimik habang binubuo ang isang plano na nagbibigay tagumpay kahit anuman ang resulta. Ang kanyang malalim na relasyon sa INC at ang kanyang maingat na pagtugon sa issue ng impeachment ay nagpapakita ng isang leader na hindi lamang matalino kundi may mahabang pananaw. Ang oposisyon sa kanilang desperasyon ay tila hindi nauunawaan ang estratehiya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. habang sinusubukan nilang gamitin ang INC bilang kasangkapan. Ang katotohanan ay mas malalim pala. Ang INC ay isang institusyong may sariling prinsipyo at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay marunong maglaro sa ganitong klase ng politika. Sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang mananaig, kundi kung kailan nila matatanto na ang lahat ay bahagi ng isang masalimuot na plano na matagal nang isinagawa. Ano ang katotohanan sa bagay na ito? Kawikaan 21 verse 30. Walang karunungan, walang pangunawa, walang payo ang makalalaban sa Panginoon. Sa gitna ng kaguluhan at kompetisyon sa politika, ipinapaalala sa atin ng talatang ito na walang karunungan o estratehiya ng tao ang makakalamang sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang mga plano ng tao, gaano man katalino o maingat, ay walang halaga kung ito ay naaayon sa kanyang layunin. Tulad ng nakikita natin sa kwento ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng oposisyon, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa taktika, kundi sa pagkilala na ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ang pananahimik at matalinong pagtugon ay maaaring nagpapakita ng karunungan ng isang tao. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na tagumpay ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang hustisya. Sundin ang pagkakaisa at ang katotohanan. Sa ganitong konteksto, hinahamon tayo na magtiwala hindi lamang sa mga lider na tao, kundi sa ating Panginoong Diyos na may lubos na kontrol sa lahat ng bagay. Ang kanyang plano ang mananaig sa huli, kaya tayo ay tinatawag na manalangin at umasa sa kanya lamang sa bawat hakbang. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, Ikaw ang nagbibigay ng tunay na karunungan at katarungan. Lumalapit kami sa iyo, o aming Panginoon Diyos, ngayong araw, humihiling ng gabay at liwanag sa gitna ng kaguluhan sa aming lipunan. Naway ang iyong kalooban ang mangyayari sa aming bansa at ang iyong hustisya ang manaig sa bawat desisyon at hakbang ng aming mga lider. O Ama naming Panginoong Diyos, itinataas namin sa iyo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang mga nasa oposisyon. Gabayin mo sila na maglingkod ng tapat na may layuning magkaisa para sa kabutihan ng lahat. Tulungan mo silang makita ang kanilang karunungan ay walang silbi kung hindi ito nakaayon sa iyong banal na plano. O aming Panginoong Diyos, ipinapanalangin din namin ang mga manunood at lahat ng nakikinig ng content na ito. Ibigay niyo po sa kanila ang malinaw na pangunawa at puso na may malasakit sa kapwa. Palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya. Naway magtiwala sila sa iyong plano kahit sa gitna ng mga pagsubok. Bigyan niyo rin po sila ng kapayapaan at karunungan sa kanilang mga personal na desisyon. O aming Panginoong Diyos, Ikaw ang aming sandigan. Ang lahat ng aming gawain at plano ay tinataas namin sa iyo. Naway ang iyong pangalan ang maitaas sa lahat ng aming ginagawa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. At salamat Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.